Bitawan mo ako! Kunin mo na lahat ng pera ko! Huwag mo lang akong saktan! Wala ka nang magagawa. Akin ka. Sino kang pumulupot sa likod ko? Bumaba ka dyan. Ayan! Natumba na siya, madam! Salamat, Pepita! Salamat! Super Pipita, ang balikbayan na OFW, survivor mula Iraq, palaban sa hirap at nakahandang magsakripisyo sa ikabubuti ng karamihan, kabilang sa mga naturingang bagong bayani ng bansa. Super Pipita, isang dula na kung saan inyong mapapakinggan ang iba't ibang pakikipagsapalaran ng isang OFW. Super Pipita, mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Ang nakaraan, natigil ang pagbibilang ni Tandang Husto ng pira nang may naihalo na 100 sa mga libo na pira. At nang mabuksan ang gate ay dumating si Aling Tudyang at nagbiro na mag-extra bilang katulong. Samantala ay nahintay ni Nakamoto at Kulas si Pipita na nagdala ng merienda. Nagkataon naman na may handaan sa pagsisingilan ni Tandang Husto, pero nakita niya doon si Aling Tudyang na nagbiro pa sa kanya. At sinamantala ang mangutang kay Husto. At sa takot na ipamalita ni Aling Tudyang ang nakitang ginawa ni Husto, ay walang nagawa ang matanda, kundi pautangin si Aling Tudyang. At ngayon, sa pagpapatuloy ng 1 linggong kasaysayan na pinamagatang Bakit Mahina? Dito sa ating dula, Super Pipita. Oh, nautakan ako ng Tudyang na yun ah. Nagkataon na naroon siya sa handaan na yun. Baka nakita pa niya ang paghakot ko ng mga pagkain. Ay ano pa, sinamantala niya ang umutang sa akin. Kung hindi ko pagbibigyan, ay baka ipagsabi sa marami na marami akong pera at nagbalot pa ako ng mga ulam. Oh, Aba, ngayon lang na may maraming ulam ah. May igado at ano pa itong ibang putahe? Sinipag akong nagluto, Remba. Lechon naman ito. Naglechon ba kayo, Papsi? Ayan. Gusto ko lang na mag-ulam ng lechon, kaya pumunta ako bumili ng 3 kilo. Kahit ako rin, Papsi. Sabik na rin akong mag-ulam ng lechon. Pero nakakasuya naman. Aba, para ka namang naglilihi. Si Papsi naman. Kung manliligaw ay wala. Kaya pabayaan na lang ninyo yan. Totoo ang sinabi mong yan, Iha. Marami ka ng pera at wala ng problema.
Pero karamihan na matataba, Papsi. Nakaka-high blood. Yan lang ang natira. At hindi ko alam ang magalit. Tingnan mo naman, lagi akong masaya. Lalo na kung nakaharap ako sa salamin. Pinapatawa ninyo ako, Papsi. Baka sakali bukas may katulong na tayo. Pero, Papsi, huwag kayong mag-uuwi ng karne sa pupuntahan ninyong handaan. Ha? Ano? Ayan. Nakalaba na ako. Kahit makulimlim ang panahon, ay hindi pa nakalubong ang araw. Kaya matutuyo pa ang mga ito. Tamang-tama. Plantsahin ko na mamaya. O kahit bukas na lang ako magplantsa. O kaya madaling araw. Ay, yung usapan namin ng sekretarya ng Marapait Agency. Magbiyahe na ako bukas. Pero sabi nila, itawag nila kung makausap nila yung maging amo ko. Ay, kung ganon, hintayin ko na lang ang tawag nila. Kamutaw, kumusta ang buong gabi mo? Mahimbing ba ang tulog mo? O kaya napanaginipan mo si Pipita? Mabuti sana kung ganyan. Hindi ko napanaginipan si Pipita. At ikaw, napanaginipan mo ba? Kahit isa sa mga naging nobya mo noon, maliban sa asawa mo? Pero alam mo, Kamutaw, ikaw ang napanaginipan ko. Ha? Ano? Nag-abroad ka raw. Ha? Pero nalungkot ka nang binuhat mo ang anak ng pusa mo. At sinabi mo na malaki na sila pagkatapos ng 2 taon. Ay, kulas ka talaga. Ha? Hindi ko alam kung totoo ang sinasabi mo. Pero hindi ako mahilig na mag-alaga ng pusa. Papasok na sana ako sa opisina, madam. Kaya, posible na hapon bukas, makakarating na ako dyan para sunduin namin yung katulong namin. Bago mag-alas 5 ng hapon, nandyan na kami. Sige po. Thank you. Mamaya pa ako lalabas, Rema. Pupunta ako para ipaayos ang kabayo ko. Motor ang sabihin ninyo, Papsi. Bakit hindi na kayo bibili ng bago? Pwede pa yon. At may sentimental value pa yon. Oo nga pala, Papsi. Sunduin natin bukas ng hapon ang magiging katulong natin. Talagang malakas ang pang-amoy mo, Husto. Oo naman. Tuwing pagbukas ko ng gate, ikaw agad ang nakikita ko, Tojang. May hindi ka nakatulugan kagabi. Ikaw naman. Matanda na ako sa bagay na yan. Malandi pa ang matandang ito. Iba ang pagkakaintindi mo, Tojang. Hindi ka nakatulog dahil sa utang mo sa akin. Nagkataon na dumaan lang ako, Husto. Pero mabuti naman at nadatnan kita. At saka kung sakali, hindi na ako magtatanggal. Pumunta ako rito na mag-extra na katulong. Sinasabi ko noon sa'yo
Ay ngayon gusto mo. Ay nako, nakakuha na si Rema ng katulong namin at susunduin namin bukas ng hapon. Hindi bale. Magkikita naman tayo sa handaan. Aba, ano kayang ibig sabihin ng todyang na yan? Ako pa ang gusto niyang utakan. Layo pa si Pipita pero nakilala ko na siya. Siya ang dumarating, Kamuto. Pupunta rito para pangmerendahin tayo sa huling pagkakataon. Ay, ikaw talaga. Ano bang tingin mo kay Pipita? Laging merinda ang dala? Wala nang iba? Ay, akala ko kung sino yung nasa lubog ko kanina. Si Lucas pala. Ha? Ay, ngayon na tuloy yung pupuntahan niya, Pipita. Ano ang tinatawanan mo dyan, Kulas? Ha? Baka isipin ni Pipita, tinatawanan mo siya. Ay, hindi. Malayong isipin ko yan, Kamutaw. Sana na ako kay Kulas. Daging masaya yan pagkausap. Hindi ko mapigilan ng tumawa kasi may naalala lang ako. Ano bang ibibili mo sa amin, ha? Sana'y tumawag ka na lang para hindi ka na napagod na pumunta rito sa garden, Pipita. May dahilan kung bakit pumunta ako rito. Ha? Gusto ko kayong imbitahin na maghapunan mamaya. Uunahan ko ng mag-oo si Kamuto, Pipita. Dahil mahirap tumanggi sa grasya. Hindi bale. Bukas naman ay darating na ang katulong namin. Talagang hindi ko maharap ang maglinis ng kwarto ko. Napabayaan ko ng mga halaman. Yung magugas ang ayaw ko. Dahil sayang naman itong mahaba na kuko ko. Hindi ko naman mautusan si Papsi. Si Papsi. Nagpaayos ng motor niya. Hihingi ba siya sa akin ng perang pambayad niya sa upa? Hello, Papsi? Ano ka ba? Husto ang pangalan ko, Rema. Ay, ito nga. At malas. Nagkamali ako. Ano bang pagkakamali ang ginawa ninyo, Papsi? Marami raw sira ang motor ko. Kailangan na raw na palitan. Kung maayos pa sana, pwede nating sakyan para sunduin ang katulong natin. Kayo naman, Papsi. Baka hindi tayo makarating yan. At saan sasakay si Pipita? Ha? Ay, sinong Pipita? Pipita ang pangalan ng magiging katulong natin. Di, sumakay na lang tayo sa kotse at bumili kayo ng bago. Sige. Pag-usapan natin yan mamayang gabi. Sige na. Bye. Nalilito ako sa takbo ng utak ni Papsi. Marami siyang pera, pero kuripot naman. Ilang beses na akong dumaan dito sa simbahan. Wala naman akong nakitang nagpabinyag o kaya nagpapakasal o kahit yung ililipin. Ay nako, hindi ko makita si William dahil may listahan yun. Alam ko na. Puntahan ko na lang at kausapin ko doon sa tambayan ng kapareho ko na chismosa. Baka may ninakawan na naman at may ibabalita ako kay Husto. Para takutin ko siya at hindi niya ako sisingilin sa utang ko. Ikaw lang pala, Kamuntaw. Bakit si Kulas? Sinabi ko kanina na isama ninyo siya.
Ay, susunod na raw. Baka sakali na makita raw niya si Angkwan. Dahil lagi na lang kasama niya si Ampyong. 4 sila ni Lucas. Si Ah, Kulas ka ako. ay, ano ba yan? Lucas, Kulas, ano ba yan? O, kailan bang biyahe mo? Bukas na. Oo nga pala. Hindi ka pa yata nakaluto. Tulungan na lang kita. Upo ka lang dyan. Ha? Ay, Kakanta ka na lang. ano? Uy, walang gitara. Hindi ako makakanta pag walang gitara. Oh, nagabihan kang dumating ngayon na. Nag-overtime ka ba? Hindi po, Papsi. Nagkataon na na-traffic ako. At may nasiraan na truck. At matagal na naigilid dahil hindi nila mapaandar. Ang hina naman nila. Bakit? Wala ba silang lighter? Dapat sinunog na yung makina ang bulok ng sasakyan na yon. Sobra naman kayo. Maalala ko pala. Kumusta na yung motor ninyo? Nako, huwag mo nang ipaalala. Nakakasama ng loob. At yan ang dahilan kaya hinintay kita. Bigyan mo nga ako ng pambili ng bagong motor. Papsi naman. Ako pa ang hihingan ninyo. Di ba marami kayong pera? May umuutang nga ng 100,000. Pero, wala naman akong masingil. Napakasipag mo, Reba. Pati di mo na lang hintayin ang ulan para hindi ka na mapagod na magdilig ng mga halaman mo. Kayo na lang mag-usap ni Papsi na Todyang dahil pareho kayo ng isipan. Kaya pala nakapasok si Tojang dahil nakalimutan mo na bukas ang gate. Ay, nakalimutan ko pala na isarado kanina dahil may binili ako dyan sa labas. Sana bukas na lang dahil susundin pa natin ang katulong. Tama si Reba, husto. Pero hindi ko idinadamay ang pangalan mo, di ba? Pareho ang isipan natin. Ganyan talaga pag may utak. Iwanan muna kita, Tojang. Maniningil ka na naman. Ay, mag-ingat ka dahil may hinarang kahapon na nagpapautang. Ha? Ay, bihira ang Tojang na ito. Tinatakot pa ako. Singilin ko na kaya sa utang niya. Ikaw pala, Pipita, ang magiging katulong namin ni Papsi. Masaya ako maging magsilbi sa inyo, madam. Sige. Mag-usap muna kayo dahil magpapahangin ako dyan sa labas. Naiinitan yata ang daddy ninyo, madam. Si Papsi naman, lalabas kayo. Pero malamig ang aircon dito sa opisina ng Marapait Agency. Magpahangin ang sinasabi ko. Sige, basta hintayin ko na kayo dito sa labas. Wala namang maraming pag-uusapan, Pipita. Walang problema sa sweldo mo. Naiintindihan ko ang nakalahad sa benepisyo mo dahil isa rin akong empleyado. Walang problema. Kung ganun, madam. Ang bilis ninyo makaintindi. 2 lang kami ni Papsi na silbihan mo. 5 kwarto ang lilinisin mo at may 2 kwarto na bakante. Guest room ang isa at yung isa ay lagayan ng hindi nagagamit na kagamitan. Magaan lang naman pa ng trabaho ko, madam. Lagi kaming wala ni Papsi sa bahay. Kaya ang gusto namin ay may magbabantay sa aming bahay sa araw. Ay,
Ito ang masasabi ko, madam. Mapagkakatiwalaan ninyo ako. Nakita ko nga sa itsura mo na mapagkakatiwalaan ka, Pipita. Kaya magpirmahan na tayo para hindi tayo gabihin. Gabi na talaga, Kamuto. Ano kayang ulamin natin? Eh di yung masarap. Oh, nilawan tayo. At kakain tayo na lang sa mailaw. Ha? Ay, talagang sanay ka na malayo si Pipita sa'yo, Kamuto para magawa mo ang pagbibiro sa akin. Ano ka ba? Dapat maging masaya tayo lagi. Maalala ko pala, Hmm. hindi problema ang uulamin natin. Hintayin mo ako. At baka makita ko si Tandang Tunang. Ikaw talaga, oh. Baka hindi mo na mahintay yun. Basta huwag kang mag-alala. May nakahanda dyan na ulamin natin. Dahil marami ang naiwan sa rep sa bahay ni Pipita. Dito ang magiging kwarto mo habang nagtatrabaho ka, nakatulong namin, Pipita. Halos pare-pareho ang laki ng mga kwarto para makahinga kang mabuti. Maganda ang kwarto na to. Na binigyan ninyo para sa akin, madam. Para bagay din sa ganda mo, Pipita. Ang ganda ng kwarto na binigyan niyo sa akin, madam. Pero wala ka bang nahalata sa kwarto dito, Pipita? Ha? Ay, huwag ninyong sabihin na may nakikibahay na hindi nakikita dito. Hindi nila ako matatakot dahil hindi ako takot sa multo. Iyang malaki at lumang aparador ang ibig kong sabihin. Luma na yan at pagmamay-ari ng yumao kong lola. Gabi-gabi na naman ang pagkakape ninyo, Papsi. Baka hindi na naman kayo makatulog yan. Mali ang kasabihan na yan. Alam mo, parang hindi maganda ang dating ni Pipita na katulong natin. Ha? Bakit ganyan ang sinabi ninyo, Papsi? Dahil ang tagal ninyong nag-uusap ng katulong na yan, nagabihan tayo at na-traffic dahil sa sasakyan na nabiktima ng hold-upper. Mabuti nga at matagal kaming nag-usap. Kung hindi, baka tayo pa ang hinarang. Ang daming tuyong dahon na nahulog at nagkalot dito sa gilid ng kalsada. Sarap mismo ng bahay ng mga amo ko. Buti na lang, mahangin. Kaya nahulog ang mga ito. Ay, magandang araw sa'yo, Iha. Ang sipag mo naman. Magandang araw din sa inyo, tiya. Aling tudyang kamo na lang. At palangiti ka, Iha. Ay, aling tudyang. Ako po si Pipita. Ako ang bago nilang katulong ni na Madam at Sir Husto. Ay, alam mo, Pipita, may pinasok ng mga magnanakaw na bahay dyan sa Hilaga kagabi. Ang masama, ang kwarto ng bagong katulong ang napasukan. Kaya natakot siya at nagpaalam daw kanina lang. Ano pa ang mga susunod na mangyayari? Mga kaibigan, pakinggan bukas ang karugtong ng isang linggong kwento na pinamagatan nating Bakit Mahina? Dito sa ating dula, Super Pipita. Isinulat para sa radyo ni Delfin Dumayas at sa direksyon Lydia Sodilio Aquino. Handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country,
Bumbo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo!